Parami na ng parami yung mga bagay na pwede natin i-request online. Kasama na dyan yung birth certificate. So, umpisahan na kagad natin. Magbukas tayo ng Google Chrome, i-search natin PSA birth certificate, tapos ito yung dapat na i-click natin. Ang website na dapat makita natin is psa.gov.ph. Siguraduhin na tama yung spelling ng website para maiwasan natin mabiktima ng phishing sites. So, open lang natin yung link na to. Tapos na maglo-load yung website, pero bago tayo magtuloy, dapat alam mo yung mga magiging sagot sa mga sumusunod na to. Yung full name, name ng father, pangalan ng nanay nung dalaga pa siya, date of birth, place of birth, pati yung late registration, dapat alam mo, and may state mo yung taon kung kailan nangyari or na-register yan. Complete name and address ng nagre-request na party, relationship to the child kung ibang tao yung kukuha ng birth certificate para sa'yo. Tapos ilang kopya yung kailangan at saka anong purpose nung pag-request ng birth certificate. I-swipe up mo lang hanggang sa makita mo to. Bali ang pupuntahan natin dito is yung PSA Survey List. Bali itatap natin yung Visit PSA Survey List now. Sino ba yung pwede kumuha ng birth certificate mo? Una is ikaw mismo, or kahit sino basta nagbigay ka ng authorization. Pangalawa is asawa, magulang, anak, guardian kung minor. Yung korte, kung namatay na, nearest kin, yung pwedeng kumuha ng birth certificate. Okay, so tuloy na tayo. So, nag-load yung website ng psasurveillance.com.ph. I-double check mo yung spelling para maiwasan natin mabiktima ng phishing site. So, dito sa website ng psasurveillance.com.ph, ito yung mga pwede natin i-request online. Pero magpo-focus tayo sa birth certificate. So, itap natin to. Pipili ka na ng option kung delivery or pick up. So, itap mo lang muna to. Ito yung iba't ibang option pag tinap natin yung pick up or delivery. So, andyan yung door-to-door delivery, pick up at LBC branch at iba pa. Magpo-focus lang tayo sa door-to-door delivery or home delivery. Tapos, tap na natin request now. Next is maglo-load na yung terms and condition and data privacy notice ng website. Tapos, ang gagawin lang natin is itap natin yung plus sign hanggang sa maging minus to and maglo-load na yung terms and condition dito. So, ikaw, decision mo, basahin mo ng buo, mas maganda, tapos swipe up mo hanggang sa mapunta ka sa ilalim. Pag nandun ka na sa ilalim, pwede mo nang itap yung I agree. Ganun din yung mangyayari dito sa data privacy notice. Itap mo lang yung plus sign, ayan, tapos basahin mo yung laman ng data privacy notice hanggang sa matap mo na yung I agree. Pag natap mo na yung pareho, nagkaroon na ng check, pwede mo nang itap yung next. Ganyan yung itsura. So, na-check na natin I agree, tap na natin yung next na to. Tapos may dalawang tanong dito. Yung una is nagkaroon na ba ng correction dun sa PSA birth certificate mo? Sagutin mo lang yan. Next naman is nakakuha ka na ba ng PSA birth certificate dati? Tapos sagutin mo lang din yan. Tapos itap mo na yung next. Ilalagay na natin yung personal info nung may-ari ng birth certificate. So mula sa sex, civil status, then yung full name niya, date of birth, email address. Mobile number, pangalan ng tatay, tapos pangalan naman ng magulang nung dalaga pa siya. Tapos, next naman, anong klase ng certificate yung kukunin? So, ang pinili natin dito is birth, tapos copy issuance, tapos ilang kopya yung gusto mong hingin na birth certificate. So, up to 8 copies yata yung pwede dito. Decision mo na kung ilan. Ako, ang pinili ko is isa lang, sapat na. Next naman is place of birth mo. So, piliin mo na yung lugar, then tap mo na yung next. Next is purpose of request. Ano yung rason kung bakit ka kumukuha ng PSA birth certificate? So, itap mo lang yung select of purpose of request. Ito ngayon yung mga option, yung pag-claim ng benefits or sa loan, employment abroad, employment local, others, for passport or travel, or for school requirements. So, depende sa'yo kung ano yung rason mo. Ako, ang pinili ko naman dyan is others. Pag pinili mo yung others, may lalabas na dito na particulars. Ang nilagay ko naman dito is personal copy. Kaya ako kumukuha ng PSA birth certificate is para lang magkaroon ako ng personal copy. Then, tap na yung next. Magkakaroon lang ng summary dito yung mga nilagay mo kanina. I-double check mo lahat ng mga nilagay mo. Make sure tama yung spelling. Baka mamaya may nadoble. Kung meron pang problema or nagkamali ka dun sa nilagay mo, itap mo lang yung edit para bumalik ka dun. Tapos ayusin mo na. Pag okay naman lahat, itap na natin yung confirm. Next naman is delivery address. So, ilagay mo na yung address kung saan i-deliver. Siguro na yung tama, pati yung zip code.
Meron naman fine zip code dyan para maiwasan natin magkamali sa home address natin or kung saan i-deliver yung birth certificate na to. Tapos, additional lang na kailangan natin i-confirm kung tama lahat. Make sure tama yung spelling at tama yung nilalagay mong information sa bawat item na yan. Kung okay naman lahat, itap na natin yung confirm. Tapos, may additional pa dito na request summary. So, double check kung tama lahat. Tapos, yung copies, ito yung kanina. Ako ang pinili ko lang isa. Tapos, may babayaran tayo dito na 330 pesos. Okay, so since i-deliver sa bahay ko sa San Fernando, Pampanga, ang babayaran ko 330 pesos. Kung okay na, proceed na tayo sa payment. Pag swipe up mo pa, makikita mo na yung payment methods natin. So, andyan yung Visa, Mastercard, American Express, GCB, GCash, Grab, Shopee Pay, Diners Club International, at iba pa dun sa ilalim. Yun sa ilalim, hindi ko marirecommend. Basta dito tayo mag-focus. Pagdating sa Visa, Mastercard, American Express, at saka GCB, kung mapapansin mo, logo yan ng mga ATM cards, debit or credit cards. So, kung meron kang makikitang logo na kapareho ng nandyan na yan, pwede natin ipambayad dito sa 330 pesos bill natin. So, ang pinili ko is yung Visa. Tapos, itap lang natin dito kung ano yung logo ng ATM card na gagamitin mo. Or kung dito sa digital wallet, itap mo lang yan para mag-proceed na yung mga forms para magtuloy na yung pagbayad mo. Ako ang pinili ko is Visa. Tapos, ilalagay na natin yung card details dito. Ito na yung form. Tapos, kumpletuhin na lang yung iba. Tapos yan, OTP na lang dun sa credit card or debit card na ginamit mo. Ilagay mo dito yung OTP, then tap na natin yung continue. Tapos, ayan, okay na. So, nagkaroon na ng payment acknowledge. Mas maganda, i-screenshot mo din to, magtabi ka ng kopya para in case na magka-problema. Let's say, sinabi ng PSA is wala naman sila natanggap na payment kaya hindi nila dineliver yung PSA birth certificate mo. May papakita kang patunay na nabayaran mo talaga yung 330 pesos na yan. Next is delivery. So, gaano katagal bago natin ma-receive yung birth certificate? Kung nasa loob ka lang ng Metro Manila within the next day, pero kung nasa labas lang or siguro nearby Manila, let's say katulad ko is Pampanga, matatanggap yung birth certificate within 5 to 7 days. Next, kung other provinces, siguro katulad ng Iloilo, Cebu, Ilocos Norte. So, mukhang ito yung hintay natin, 6 to 8 working days. Tapos, siguro kung malayo na talaga, which is outside dun sa normal scope ng courier ng PSA Sorbilis, so magkakaroon na additional na 5 to 7 days na which is around a total of uh, 15 days or 2 weeks yung hintayin natin bago mo ma-receive yung PSA birth certificate mo.